Ganun ba? Mukhang bata ka pa. Ilang taong ka na? Gabi ka sa ating mga kapatid, Yala. Hello po mga kapatid, magandang gabi po. Yala. So, paano mo nakita ang art? Saan mo nakita? Nakasubscribe na ba? Opo. Lagi kang nanonood ka mo? So, Yes po. paano mo nalaman yung art? Gusto ko lang naman malaman. Alin pong... Paano ka nakasubscribe? Paano mo nakasalubong ang Ate Rem Kapatid? Sa iyong Facebook ba? May mosang ba sa iyo? Mag-subscribe ka doon. Opo. Sino? Meron po akong kaibigan na nagsabi sa akin na mag-ano nga po ako sa'yo. Si Jessa Gonzalez po. Hello. Hello, Beth. Salamat. Si Jessa Gonzalez. Yung maraming itik. Totoo ba na maraming itik dyan sa inyo? Magkapit-bahay ba kayo? Hindi po malayo po siya. Kumbaga po, yung asawa lang po niya, dun po kami nagkakilala. Pag gusto ko ba ng itik, madali ako makakuha dyan? Ngayon po, tere, madalang po. Hindi, mga mga Mayo, ganun. Hindi ko po kasi kami po, wala naman po kaming ganun eh. Wala dyan sa lugar nyong mag-iitik? Meron bang dito sa atin? Wag na nga. Mag-iitik na. Ay, sige pa. Wala po akong alam mga tere eh. Yala. Ano bang kinabubuhay ng iyong asawa kung meron man? Construction worker po. Construction worker. So, hindi ko natatanungin. Mukhang taga Bulacan kayo eh. Opo. Kasi Bulacan kapitbahay po. mo si Jessa pala, no? Po, Santa Maria, Bulacan po. So, talagang si Catrice Geronimo tsaka si Jessa Gonzalez, eto yung mga pambansang natin, mimosa. Yala. Pero sa kabutihan, di ba? Kasi lahat ng pinasubscribe nila, luckily, napipili natin sa Kwentong Kapatid. Thank you po. Kasi itong mga Kwentong Kapatid naman nila ay ano bang masasabi ko? Makabagbag damdamin. Totoo ba ito? Sobra po natin ang opo. Lahat po ng tao alam yan. Lahat po ng pinagdaanan ko. Ganun ba? Meron siyang Kwentong Kapatid dito, 2 weeks old. Pero ang nag-agaw ng pansin sa akin, yung pakahaba talaga yan eh. Pakahaba talaga yan eh. May picture pang ganun. Hindi ako ang sa kwento ko. Tirang totoo po yan. Kung nahihiya ka, pwede naman nating i-delete. At i-delete ko na rin ang pagtawag ko sa'yo. Naiiyak lang po ako ulit. Naiiyak. Huwag kang iiyak. Anyway, nandito na yan. So, aalamin natin itong Kwentong Kapatid niya. At ng ating kapatid na si Joanne Inano Goma Felix Yala ng Santa Maria, Bulacan. Ang haba talaga yan eh. Kaya sa kapakanan ng mga nanonood sa atin, di ba? Siyempre, babasahin natin itong iyong Kwentong Kapatid as always, di ba? Opo. Sure ba yan na nakasubscribe at follow na? Opo, Tere. Anong oras kanina? Kanina po. Anong oras ka nag-subscribe? Ngayon lang? O mamaya pa? Matagal na po. Tere, napili na po ako dun sa Panoche Buena mo. Nanalo ka na pala nung Panoche Buena ko? Hindi po ako naka-reply. Hindi lang po ako naka-reply kasi hindi ko po madalas hawak cellphone ko. Ganun ba? Napili na kita at nanalo ka na? Dahil dyan, disqualified ka na sa ating Kwentong Kapatid. Ganun po ba yan? Oo. Yala, binibiro lang kita, wag kang funny. Paniwalain ka eh. Yala. Sobrang paniwalayan ko talaga sa dami na pong nangyari sa buhay. Ganun ba? Ano bang nararamdaman mo ngayon? Medyo po kasi At natawagan ka ni Art. Anong pakiramdam mo ba? Sabi nila, nakakahiya ba? Nahihiya ka pa? Ganun. naiiyak po. Sobra talaga. Naiiyak na masaya ka. Yes po.
Oh, wag kang, uunahan na kita ha, wag kang mag-expect ng mataas. Alam mo naman si Ate Rem, ano lang to? Si Ate Rem lang to, hindi naman to talaga si Bossing. Oo. Kahit na maliit na bagay, Ate Ren, sobrang laking tulong po. Ayun, yan ang mga gusto kong maririnig. Tama? Yala. So, sisimulan natin ang kanyang kwentong kapatid, mga kapatid. Ang kwentong kapatid ni Joanne Inano Goma Felix. At syempre, walang salamin si Ate Ren dahil nawala. Di ko alam saan nahulog yun. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ako po ay 24 years old na may 3 anak, edad 8, 5, 1. Mutan, 5 months diyan ko, Ate Rem, gumuho talaga mundo ko. Ate Rem, na halos dumating na ako sa point na gusto ko nang tapusin ang buhay ko, Ate Rem. Araw-araw akong umiiyak, hindi nakakatulog. 3 weeks lang sila dito sa police station namin. Na-detain. Nalipat na po sila sa provincial jail. Ate Rem, mas lalo po akong nahirapan kasi sobrang layo niya. Cry, cry, cry. Grabe yung pinagdaanan niya, no? At saka sa murang edad niya, gano'n na yung nangyari. So, mamaya itatanong natin, ano bang nangyari? Bakit nakakulong yung asawa mo? Anong kaso? Ano lang po yan, bali praying up lang po. Na-set up. Yala. Dalawa po sila noon na praying up. Ano ba yan? Bisyo o anong krimen? Sobrang impossible po talaga kasi 15 pa nga lang po, nagsasama na kami. Ano po, child abuse daw po. Child abuse. Opo, pag ganun, child abuse. Parang yung act of lasciviousness sa Ingles. Parang ganyan. Opo, parang, opo. May minolestya, mga ganon. Aha. Yala. O sige, itutuloy natin ito. Pero hindi ko pa din sinukuan. Lagi siya puntahan, Ate Rem, hanggang sa nanganak ako. Hindi ko siya kasama, 3 months baby namin nun. Pwede na kami magbiyahe doon, namin siya weekly pinupuntahan. Sobrang thankful ako, Ate Rem, kasi yung tipong mas kailangan niya ng pera na pinapadala ng magulang niya para sa panggastos niya sa kulungan. Hinahati niya pa para sa aming mag-ina niya hanggang 6 months yung anak ko, Ate Rem. Bakit? Ganun ba sa kulungan? Kailangan ng pera? Budget? Hindi ba pinoprovide na yan ng government? Food? Hindi po. Yung food po nila, Tirem, libre po pero talagang wala pong lasa. Ganun po, konting konti lang po. Kumbaga yung pera po na yun, pambili po ng kape nila, yung ganun po. Kung gusto naman makatikim ng may lasa. Mga ganyan. Opo, ganun po. Yala. So, tuloy natin ang pagbabasa, mga kapatid. Ano daw? Saan ako napunta? Sobrang thankful. Nabasa na yan. Pinapadala, hinahati. Hanggang 6 months yung anak ko, Ate Rem. May hindi na naman inaasahang pangyayari, Ate Rem. Dinugo ako doon. Hala. Doon mismo sa loob ng provincial jail. Ate Rem, sobrang thank you Lord kasi binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Nag-50-50 na po ako nung sinugod akong ospital. So, madalas siguro yung punta balik mo sa sa kanya, sa kulungan. Opo, bali ang dalaw po namin weekly, Ate Ren, kasi doon lang po yung makaka-face to face namin siya. Nang matagal po. So, talagang Kapag po kasi yung alang-aling araw po, yung doon lang po kayo sa labas, kasama po maraming tao, kasi sobrang sikip na po. Kaya talagang lingguhan lang po. Tsaka sobrang layo nga po dito sa Santa Maria, Tumalolos po. Ganun po. So, pinapakita mo rin dyan at nababasa ko dito, nakikita namin na kung gaano mo kamahal ang iyong asawa, ano?
Sobra po, sobra. Yala. So, mapalad din siya sa pagkakaroon ng kagaya mo bilang kabiyak. Ano? Yes po. Sa panahon ngayon, mga kapatid, mahirap makakita ng isang mapagmahal na asawa, di ba? Uso ngayon yung yung mga hindi inaasahang bagay. Tama? So, yala, magpatuloy lamang tayo. So, congratulations sa asawa mo, at hindi siya nagkamali sa pagpili sa iyo. So, ikaw rin naman, congratulations dahil kung wala yung asawa mo, wala kang 3 anak. Yala, babasahin ko pa, alamin ko kung gaano kabait tong asawa mo. Yala, saan tayo napunta? Partner. Sobrang pinagsisihan ko talaga. Ano? Ate Rem, hindi na namin siya nadadalaw. Hindi yan. Nagkadugo, pero sa awa ng Diyos, naligtas niya ako. Halos maubusan ka ng dugo nung nung araw na yun. Pray, 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 pray. Sobrang thankful ka sa Diyos. Amen, ano? Kung hindi na kita kausap ngayon. Di ba? Meron ka pa namang 500 mamaya. Then, mula nun, thank you daw. Ate Rem, dahil nag-thank you ka sa 500, baka madagdagan pa yan. Ate Rem, hindi na namin siya nadalaw hanggang sa Ate Rem, nagkasala ako sa kanya paglipas ng ilang taon. Ha? Sabi ko pa na, napakabuti. Napakahabang story nga po. Yala, magpapatuloy ako sa aking pagbabasa. Tubig, tubig, tubig. Asan ba si Remy? Yala, anong sinabi? Nagulat naman ako sa kwento dito. Nagkasala ako sa kanya paglipas ng ilang taon. Nagkaroon po ako ng ibang partner. Ayan ang sinasabi ko, nakiuso ka rin pala eh. Nagkaroon po ako ng ibang partner, Ate Ren. Sobrang pinagsisihan ko talaga. Cry, cry, cry. Ate Rem, nung unang pagsasama namin, buong akala ko tanggap niya yung anak ko. Ayan na, ayan na. Kasi sobrang mahal na mahal niya nung wala pa siyang anak. Sa akin. Pero nagbago ang lahat yun nung nagkaroon na siya ng sariling anak sa akin. Cry, 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 cry. Nagbago na yung pananaw nung nagkaroon ng sariling anak. Dapat hindi magbabago. Since tinanggap ka niya bilang ikaw, kasama ng iyong mga anak sa una mong partner, dapat nagpatuloy lang siya, no? Yala, hindi natin alam ang issue niya. Magbabasa lang ako dito. At dumating na sa point na Ate Ren, nasaktan niya yung anak ko. Dumugo yung ilong niya, Ate Ren, sa sobrang lakas ng pagkakasampal niya doon. Sus Mariosep. Doon ko na napagtanto na hindi niya tanggap anak ko sa una. Pero nagpakamartir ako, Ate Ren. 3 years na nakulong unang partner ko hanggang sa bago kung kinakasama, Ate Ren, nasasaktan niya na din ako. Yala. At yun nga, Ate Ren, di ko na natiis. Hiniwalayan ko na. Then, nabalitaan ko na palabas na unang partner ko nun. At Ate Ren, masaya ako pero hindi na ako maasa na babalikan niya pa kami. Kasi may anak na ako sa iba. At sobrang laki ng kasalanan ko sa kanya. Pero hindi ko inaasahan, Ate Rem, na sobra-sobra pa din ang pagmamahal niya sa akin. Nax. Naka-smile siya. O di, ikaw na ang maganda. Ikaw na ang best. Diba? Yala. Parang pagpahingin ko yung mata ko. Haba talaga to eh. Yala, siya na ang best. Congratulations. Yala, tuloy ang buhay. Tuloy ang kwento. Sa kabila ng mga kasalanan ko, Ate Ren, nagparamdam siya ulit. Ka na. Anong unang ginawa niya? Niligawan ka ba ulit? Hindi, Ate Rem, yung paglabas pa lang po niya, inad niya na kaagad ako sa Facebook. Ako naman Saglit. po ito na, Ano? na hindi ko naman po inaasahan na gano'n kasi
syempre po, ang laki na ng kasalanan ko nga sa kanya, hindi na ako nag-expect. Pero yung, nung nagparamdam siya, parang yun, bumalik po lahat sa akin. Ganun. Talaga na, parang kinikilig-kilig ka pa. Yala, ikaw na talaga. Asa na yung binabasa ko? So, syempre, siguro, kahit si Ate Rem yung mapunta sa sitwasyon mo, hindi na rin ako aasa eh. Kasi nga, nakipagrelasyon ka na sa iba, di ba? And then, nagkaanak ka pa. So, napaka mapatawa rin naman ng iyong unang partner. Yes po. Ang At sabi niya sa akin, Ate Rem, talaga Ano? tinanong ko siya kung anong dahilan niya, sabi niya, yung mga pangako niya sa amin, yung pangako namin dun sa isa't isa nung nakakulong pa siya, talagang gusto niyang tuparin. Mhm. Tsaka yung sakripisyo ko po, ganon. Na pinapahalagahan niya. Tsaka po talaga ramdam ko yung pagmamahal niya talaga, Tere. Mhm. Sabi niya rito, nung isang commentators, ha ha ha, akala ko nakakaiyak, ha ha ha, ganda ng kwento ni ate, alam MMK, yala. Ala, ARK, ARK, Bisaya na naman ako. ARK, Art, ala, ARK to, di ba no? Yala. So, next, talaga ba? O, sige, napakabuti rin yung ng puso ng asawa mo, ha? So, saan tayo? Dito ka, nagmamaganda ka na dito. Yun ang palatandaan ko eh. Sa kabila ng mga kasalanan ko, Ate Rem, nagparamdam siya ulit sa akin nung una. Nagdalawang isip ako kasi baka gagantihan niya lang ako. May, pag-iingat sa iyong sarili. Hindi pala, Ate Rem, kasi habang tumatagal, nakikita ko ulit yung dating kami. Nax. Congratulations. At ang sabi, at sobrang saya ko, Ate Rem, kasi nung nalaman niya, naging sitwasyon namin sa pangalawa kong partner, talagang pinursige niya kami na mabawi. Siguro para na rin sa inyong mga anak. Siguro nga po. Since galing siya dun sa kalungkutan, sa loob ng kulungan, syempre, nauunawaan niya yan bakit ka nakipagrelasyon nang siya'y nandoon. Syempre, ikaw naman, hindi mo naman alam kung makakalabas siya o hindi. Syempre, ikaw, and besides, tao ka nga eh, di ba? Ang mahalaga dyan yung anak ninyo, no? So, mga ganun siguro ang naisip niya. And of course, mahal ka niya. Sobra po. At saka nakita niya yung una mong parit-parito dun sa loob ng kulungan. Na pinursige mo siya. 'Di ba? Dinadalaw mo siya. So, na-appreciate niya ang lahat ng yan. Yala. So, next. Siya ulit sa akin. Habang tumatagal, nakikita ko ulit yung dating kami. At sobrang saya ko, Ate Rem, kasi nung nalaman niya, naging sitwasyon namin, nabasa ko na to ba? Kung partner, talagang pinursige niya kami na mabawi. At ang saya, Ate Rem, dahil tanggap niya, naging anak ko. Ayun, dumating din yung totoong tao para sa iyo. Nagbalik. Smile, smile. Ano ba tong smile na to? Parang natutuwa to, di ba? Then, after 6 months, nagsama ulit kami. Yun, expected na mangyayari. And then now, Ate Rem, may isang 1-year-old na kami. 1 years old na kami. Hindi, ibig mo sabihin dito, 1 taon na kayong nagsasama. Tama? Hindi po. Bali, may 1 years old na po kami. Babe. Bagong baby? Siya ba yung 851? Siya yung 1. Bali po yung 8 po yung anak niya, yung panganay. Tapos yung bunso po. Yung sa gitna po, yun yung... Sa 5, yung second partner. Opo. And then 1, yung sa first ulit. Okay. Opo. Yala. So, noted. May 1-year-old na kami and happy na sa buhay. Wow, congratulations. Kahit punong-puno ng hamon, laban lang at kumakapit. Love, love, love. Sana matulungan ako, Ate Rem. Eto na yung sinasabi ko eh. Kala ko nagkukwento lang talaga to ng totoong buwan. Eto na, mukhang i-involve na tayo sa kwento. Joke lang. Ano sabi rito? Sana matulungan ako, Ate Rem, dahil po yung anak ko na panganay, naging sensitive na ilong niya. Ito yung nasampal at dumugo ang ilong. Sus Mariosep.
Asa na yung second partner mo? Nakakalaya pa ba? Ah, opo. May ano naman Joke ako, lang. Ate Ren, okay naman po na sila ngayon. Ah, Kami po. napag-ayos nyo ang bawat isa. Opo, Yala. napag-ayos ng family po. Nagbibiro lang ako. Peace, brother, wherever you are. If ever you saw me, peace. Practice lang. Chill, chill. Yala. Huwag magagalit. Yala. Chill lang tayo. O ano pa ang sumunod? Punong-puno ng habon ng buhay. Ayan, nabasa natin yan. Naging sensitive na ilong niya. Gusto ko sana mapatignan. EENT. Dahil since nung nangyari yon, madalas dumudugo ilong ng anak ko. Ate Rem, konting masagi lang siya. Ate Rem, dumudugo na. Lonely, lonely, sad, sad. Thank you, Ate Rem. Naiyak ako, naalala ko lahat. Sobrang bata ko pa, pero dami ko na palang hirap na pinagdaanan. Daming natutunan sa buhay. Ano to? Back foot. Back foot. Jollibee chicken. Baka yung ano to, yung, ano ba yung tawag doon? Yung bucket. Bakit? Bakit? Opo ba? Ito talaga eh, iniiba mo yung kwento dito. Bakit? Yung ba ang kahilingan mo, yung Jollibee, bakit? Para sa mga bata? Oo, maali na naman po kasi masaya rin sila pagka ganun. Kakain sa Jollibee. Aha. Bakit Jollibee, Chicken Joy, na paborito ng mga anak ko. Love. Natitikman lang po nila isang beses sa isang taon. Yearly. Isang beses isang taon tuwing December. Pray, 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 pray. Aba, dahil sa pray, 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 meron ka na talagang pang bucket ng Jollibee chicken to, di ba? Paborito ko rin kaya yan. Yung crunchy-crunchy, tapos sasaw-saw. Opo. Inumin mong ganun yung ano, parang ganito oh. Yung gravy, di ba? Opo. Di ba? Tapos, di ba? Sarap talaga yan eh. Magkano ba ngayon yan? Yung Hindi ko po alam. mga admin, moderators, magkano ba ang Jollibee bucket? Bucket. May Jollibee ba dyan sa inyo? Santa Maria po meron. Meron? Magkano ba yon? Hindi ko po Hindi. Tinatanong ko tong admin natin kung may tao pa ba. Mukhang nakatulog na yung mga tao dito eh. Sa haba ng kwento. Aha. Yan ba talaga ang gusto mo? Yung bucket ng Jollibee? Pwede po ba ibahin, Ate Rem? Ano ba? Ano ba talaga? Bakit? Hindi naman po. Sa ngayon po kasi, kahit ano na lang po siguro. Nahihiya po ako. Nahihiya ka? Ano ba yon? Sabihin mo na. Total, andito na tayo. Pera na lang, ganon. Wala po kaming kuryente ngayon, Ate Rem. 3 weeks na. Ay, ganon? Sus, ha? Po, Mabuti, nagtakan po kami. mabuti na tawagan kita. Wala pala kayong kuryente. Wala po kaming kuryente. Sus, 3 weeks na po kaming Sus, Mariosep. Yala. Yala. Bakit kayo nabatakan? Malaki ba yung mga resibo nyo? Yes po eh. Matagal na po problema. Gawa daw po kasi ng siguro palitin na po lahat ng wire. Kasi hindi rin naman po kasi sa amin yung Bakit papalitin ng wire? Kaya kayo nabatakan dahil sa wire? Hindi po. Bali po grounded na siya. Kaya malakas po siya kumain ng kuryente. Kahit ang gamit lang po namin ay electric fan. Sa gabi lang po. Tapos halos ilaw lang. Sa gabi lang din naman po. Wala po kaming ref. Wala po kaming TV. Tapos magkano inabot ng bill nyo? Malaman ko lang naman. Kulang 6,000 po. 5,700 po ang nakalagay. Pero ilang buwan na yan? At umabot ng ganong kalaki? 2 months po. Ay malaki nga yan. Hindi kaya may naka-jumper sa inyo? Wala po. Ilang beses na po namin pinacheck. Actually po, nung netong pinacheck
check nga po namin kasi nga po nagtataka kami kasi wala naman po talaga kaming gano'ng Hindi ba- appliances. Bakit po? Hindi ba alam ng asawa mo gawin yan? Hindi po Yung siya. pagkalikot Ano kasi ng dahil- kuryente. ang sabi po, nung pinaayos namin sa ano tawag yun, yung sa electrician po talaga, Mm. kailangan pa po talaga palitan na yung mga wire po. Kasi duktong-duktong na gano'n. So, katagalan na rin po siguro. Mhm. Kain na daw, Ate Ren. Thank you. Enjoy your food. Kapatid, Norman. Shout out. Ay, ganun ba? Sus Maria Josep. Opo, Ate Ren. Ano kayang gagawin natin, ano? Ano, hindi nyo kinausap yung taga-Meralco ninyo. Baka pwedeng hulug-hulugan nyo yan. Para lang maikabit yung supply nyo. Ganun. Hindi po. Dati po ganun yung ginagawa. Kaso ngayon po kasi, batak na po yung kontador niya. Oo, Kaya, i-reconnect nila yan. Tapos, kasi ganyan nangyari sa Novaliches yung kilala ko, no? At ikinabit, pinagbigyan sila, nag-provide sila ng amount, certain amount, and then yung balance, sinasama doon sa bagong bill. Ganyan. kulang. So, kaya nakabitan sila ulit ng kuryente. Ganyan. So, ang problema nyo, kuryente, napunta tayo sa kuryente ngayon. Saglit. Kung may 3,000 ba kayo, may kakabit na yung kuryente nyo. Baka pwede na kayong makiusap. O tapos habang lumilipas ang araw, di pagsikapan ng asawa mo. Mga ganun ba? Sa tingin Opo, mo, Ate Ren, malaking tulong na po yun. maibabalik yung supply ng kuryente nyo. Yun lang po ang hindi po sigurado po kasi ilang beses na rin po kami nakikiusap sa ganyan. Hindi naman po pinapayagan. Siguro po sobrang higpit po nila, ganun. Sa tingin ko, pwede yan Kung marunong ka lang makipag-usap, sabi mo may mga anak ka, ganyan-ganyan. O magbabayad po kami, baka po yung balanse, isama na lang po sa i-add sa bagong bill namin. At eto nga lang po nga ang ano namin, nagtataka rin kami, bakit ganito yung nagiging konsumo namin. Wala namang kaming gamit. Ganon. Opo. Diba? O, so ganon. Subukan po, Ate Ren, hanggang sa makakaya. Mhm. So, ang maipapangako ko sa iyo, kapatid, at nawa, ngayon kung magagawa nyo naman ng paraan, dagdagan nyo na, o di wala na kayong utang sa Meralco. Opo. Opo. Sabi mo halos 6,000, di ba? Opo. 5, 7, plus po. Mga ganon. O di, kalahati na lang yung hahanapin nyo. Para sa mga bata, tutulungan ko kayo dyan. Thank you po. Pag binayaran ba yan, makakabit na? Yes po. Talagang bayad lang po talaga. Bayad lang talaga? Opo. Nasaan ba yung bill nyo? May record ka dyan? Meron po, Ate Ren, yung iniwan sa akin. Pakita ko na rin Pa- po sa inyo, Ate Ren. Pakipicturan mo nang makita ko rito. Okay, okay po. Pakita ko po sa inyo. Wait lang, Ate Ren. Sige lang. Actually, wala nga po kami ngayon sa bahay. Gawa nga po na ang... Wala kayong ilaw. Kaya ka lang pala may ilaw. Opo. Eto po, pakita ko sa inyo. Mhm. Ano bang... O sige, dahil sa mga anak nyo, sabihin mo sa asawa mo na pagbutihin niya sa buhay at wag mainitin ng ulo. Tama yan. Sa bagay din na Napakabait po. mabait siya, no? At ayan nga, tinanggap kang muli. Yala, magsikap kayo para sa mga anak nyo. At Opo. meron kang 3,000 mula sa art, Ate Ren, kapatid, para dyan sa problema ninyo sa ilaw. At sana madugtungan nyo na yan para masolve nyo na yung problema nyo sa ilaw. Masosolve nyo ba? Ate Ren. Opo, kaya po. Kaya na, sure ka. Kakayanin na po. Kakayanin na dahil may 3,000 naman na konting kembot na lang. Bumali na dun sa bago magpala.
Kung hindi kamo nyo ako babalihin, hindi na ako magpapalaya lang. O sige, ibigay mo sa akin yung GCash details mo, name at number. Para dun sa 3,000. Tapos yung address ninyo, tsaka pangalan kung sino magre-receive ng manok. Apo, apo. Ha? Yala, magpapadala kami dyan ng chicken bucket. Bakit kaya ang buhay ng tao? Huwag nating kalimutang magpaalam ka sa ating mga kapatid at syempre magpasalamat. At syempre, mag-invite ka na rin na mag-subscribe sa ating channel. Okay? At i-follow. Ate Ren. Ipagkalat mo na dyan yung ating channel. Opo. Pinag- Opo, alam na po nila. Talagang i-check mo kung nag-subscribe. Yala. Ako na lang po ang magsasubscribe. Ayan ang gusto kong marinig. Yala. Game. Magpaalam na. Bye mga kapatid, salamat po sa pakikinig. Sana may natutunan kayong aral sa aking kwento. At saka sa mga nanonood at hindi pa nakasubscribe kay Ate Rem, subscribe na kayo. Yala. Yan, salamat po Ate Rem, salamat din po Good. ng madami. Walang anuman. Ayan. Name at number, address, kunin. I-send mo sa akin kapatid. At patingin ako nung bill ninyo bukas. Basta Apo, may chance ka, wag mong limutin, ha? apo, thank you po. Yala. So, kailangan nakita natin na may bill nga kayo kagaya ng sinasabi mo. And then, to follow yung inyong GCash. Sa ngayong gabi, meron kayong Chicken Joy. Para naman Yes po. ma-feel ninyo yung pagtawag natin dyan ng mga bata. Okay? Okay po. Yala. Ate Rem, thank you po. Bye-bye. Thank you so much. Bye Ate Rem, Tulong. salamat po. Yala. Support kay Ate Rem sa ating gawain na ito. Ipag-pray. Isama ninyo sa panalangin. Gaya rin naman ng mga panalangin natin sa inyo. Yala. So, Ate Rem. bye-bye. Bye po Ate Rem, salamat ulit. Walang anuman. Welcome. Yala. Bye. Bye-bye. Ayan. So, ayun. Ang haba ng kwentong kapatid natin, mga kapatid, Yala. So, meron na naman tayong kwentong kapatid na natugunan at kailangan i-mark natin yan. Mark done. Ito yan eh. Oo. May sulat pa rito. Ano ba to? Hindi niya alam. Gusto ko na yan. May love letter pa pala siya dito. Naalala ko, tanging sulat sa buong 1 linggo ang araw-araw namin ginagawa. Para pagdating ng pagdalaw namin sa kanya, may mababasa siya sa gabi. Tinabi pa din namin hanggang ngayong 8 years na din. Ito palang sulat na to, mga kapatid. Nasa kwentong kapatid din niya. Ito yung mga letters nila nung ang asawa niya ay nasa kulungan. Hanggang ngayon, in possession nila. So, napaka-pure at sincere nung kanilang pagmamahalan. Bagamat nung nasa kulungan nga si partner na una ay nakipagrelasyon si kapatid. At hindi naman naging successful yon. Siguro nga kasi sila yung meant to be. 'Di ba? So, ganyan. So, ito yung address ni kapatid at GCash. 426 Gulod. Aba, taga-Gulod rin San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Ayan. Details. Paliko sa kanan bago dumating IRM Church. Yala. Ano yung Jollibee, nuggets? Yung 800 na ipapadala natin, ha? Ilang peraso ba 800? Madami-dami na. Siyempre, kakain yung mag-asawa dyan. Ano ba? Marami ba yon?
Tatlong bata, dalawang partner. 800 na yan. 800 na. So, para sa mga bata, padala natin ng Jollibee. Okay? Sabi ni Cyrus, ako rin ta, gusto ko yan. Ayan o. Sabi niya talaga eh. Asa na yun? Cyrus, ako rin tita, gusto ko yung chicken nuggets. 800. Ayan o. Sabi nung ikaw talaga, nakikisabay ka pa sa kwentong kapatid. Kukurutin kita eh. Ala, mga kapatid,